Reality check. Diretso na tayo. Kasama sa dapat i-debunk, hindi lang yung albularyo style na fake healer. Pati yung mga pastor sa Miracle Crusade na nagpapapila ng may sakit, tapos may prayer, patong ng kamay, receive your healing, tapos sasabihin, gumaling ka na kahit wala namang medical proof. Hindi ito anti-faith. Prayer is personal. Pero kapag ang claim mo ay medical healing, kailangan mo ng medical evidence. At ito yung malaking tanong na ayaw nilang sagutin. Kung kaya ninyong pagalingin ang cancer at kung ano-ano, bakit pag amputee ang pinag-pray, bakit hindi tumutubo ang paa o kamay? Para klaro tayo ang amputee ay taong naputulan ng kamay o paa dahil sa aksidente o operasyon. Kaya wala na yung parte ng katawan na yon. Halimbawa, putol ang binti hanggang tuhod o putol ang braso hanggang siko. Ibig sabihin wala ng kamay o paa na tutubo ulit basta-basta. Kasi ang pain pwedeng mawala dahil sa adrenaline, placebo at emotion. Pero ang amputated limb, hindi yan feeling. Nakikita yan. Observable yan. At ito ang sad reality. May mga taong talagang nagkakapitalize sa sakit ng kapwa. Kapag may taong natatakot, desperado at gustong gumaling, doon sila pumapasok. Gagawin nilang negosyo ang pag-asa. Ang style, ipaparamdam nila na kaya nila pero may kapalit. May bayad bawat session, may donation kuno, may product na miracle, may oil, may herbal, may kit, may package, may level-level. At habang tumatagal, hindi na lang tulong ang usapan, nagiging sistema na. Mas desperado ka, mas malaki ang singil. Mas takot ka, mas madali kang pigain. At ang pinakadelikado, minsan sasabihin pa nila, itigil mo na gamot mo. Kasi kapag umasa ka lang sa kanila, mas kontrolado ka nila. Mas dependent ka, mas tuloy-tuloy ang bayad. Kaya reality check rule, huwag titigil sa gamot o treatment na walang guidance ng licensed doctor. Kung may pangako, hanapin ang ebidensya. Kung may himala, hanapin ang resibo.